Nako, heto na po mga kabayan. Diyos ko po, di kinaya ni Inday. Nako po, kapapasok lang, BP Sara, grabe to. Di makapaniwala ang lahat. Yan po mga kabayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po ang lahat mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yan mga kababayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, nako po, ito pong si Executive Secretary Ralph Recto. Nako, eto may binulgar patungkol kay Kong Leandro Leviste. Ewan ko lang kung maniniwala kayo dito mga kababayan sapagkat basahin ko muna sa inyo tapos bigyan po natin ng komento to. Kung gaano ba talaga katotoo o kasinungaling itong si Ralph Recto. Okay? Sabi po dito sa ang balita ngayon, Recto ibinida na tinanggihan niya umano ang anyay 1 billion suhol ni Congressman Leandro Leviste. Sabi niya dito, inalok niya kami ng 1 billion pesos para sa pag-urong ni Governor V upang siya ang humalili muli. Tinanggihan ko ito. Aray ko po. Eto mga kababayan bigyan po natin ng analysis. Magandang analysis itong sinasabi niya. Unang-una, kung ako po or ikaw mga kababayan ay manunuhol sa isang tao, hindi mo na siya kayang patutsadahan, hindi mo na siya kayang i-criticize, di ba? Kasi may hawak siya di ba? May hawak siyang alas na pwede niyang pasabugin, no? May hawak siyang bomba na pwede niyang pasabugin sa harapan mo para mapahiya ka, di ba? Pero sino po ba ang unang naglabas mga kababayan? Sino ba ang unang tumira? Di ba? Sino bang unang nag-criticize kay Recto? Di ba si Congressman Leviste mga kababayan? Kaya malaking kalokohan tong sinasabi ni sino ba ito? Recto, di ba? Na sinuhulan sila ng 1 billion para lang umatras mga kababayan. Ang mga pagmumukha ninyo, tatanggi sa 1 billion, di ba? Tinaas nyo nga yung tax di ba? Gumawa ka nga kayo ng paraan para may pagkakitaan yung value added tax tapos yung 1 billion tatanggihan nyo. Di ba mga kababayan? Siguro mas malaki po yung makukuha. For example lang, totoo ito No, siguro mas malaki po yung makukuha nila pag sila ang naging gobernador, mga kababayan. Kasi tinanggihan po yung 1 billion, no? Or talagang nagsisinungaling lang po itong si Recto. Kasi yun nga ang analysis ko mga kababayan, kung ikaw ang nagsuhol, hindi mo na pwedeng banatan yan. Kasi pwede kang ibulgar niya kahit anong oras dahil sinuhulan mo siya di ba? Kaya bad shot, hindi po kapanipaniwala itong si Recto dito Pero ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan mga karibin natin. Sabi po dito, sabi po dito ni Rapsing, between a rotten apple and a fresh orange, we know by merely looking at it. Ayun na nga Mas pinaniniwalaan ko ang batang Congressman Leandro. What a brave man. Salute to him. Ayan, sabi po ni Edna, palapakan po natin. Sabi naman po dito ni Quirks, Batman, different system activated. Ayan na. Wow, ang galing magbaliktad ng istorya. Talaga lang, sir. Ayan. Nag-invento na si Batman. Sabi po ni Nikki Jane. Ayan Sabi po dito ni Jenry, noon pa tayo pinahihirapan ng 2% na tax na yan. Pati yung presyo ng oil tinaasan din nila. Yan, totoong pahirap sa Recto. Dapat matanggal yan sa pwesto. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan sa sinasabi po ni Recto na sinuhulan po siya ng 1 billion ni Congressman Leon Leviste? Just comment down below mga karibin natin at eto. Bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto pasadahan pa po natin to. Ito po yung pinakabagong balita mga karibin natin na kung saan eto basahin mula sa Batas PH, Naaresto daw
kinikilan si Martin Romualdez. Ang sabi po dito the National Bureau of Investigation o si Matibag na naman po has arrested Franco Mabanta, founder of the online news outlet Peanut Gallery Media Network, in an entrapment operation over alleged extortion and bribery involving 350 million pesos. Ayan. Authorities said 70 million in cash was confiscated during the operation, reportedly from former House Speaker Martin Romualdez. According to the initial report, Mabanta allegedly demanded the amount from Romualdez in exchange for not publishing a video reportedly linking a former House leader to anomalies in flood control project. Ayan na. So, nagbayad daw itong si Romualdez ng paunang mula po sa 350 million, nagbayad daw ito ng muna, no? Ng cash na 70 million pesos, mga kaubayan. Aba, sumabog po sa galit ang ating mga kaubayan sa balitang ito at ang sabi po nila, sabi po ni Raven, so nagbayad talaga siya, which implies that, di ba? Na talagang sangkot nga siya, mga kaubayan, sa flood control scam, no? Kasi ang pinag-uusapan po dito ay yung flood control project, mga kaubayan. Nako po, So sabi na po naman po dito ni Alvin, another story of Martin, no wonder. Ayan. How about Philippine Information Agency? Pati GMA na. Aba? The road to impeachment episode, ayan, XX, extortion, bribery, and unexplained wealth. In terms of money, we are all the same religion. Ayun na. May naniniwala pa ba sa NBI? Simula na naging si Matibag ang direktor, nasira imahe ng NBI. Yun lang. Pinahuli kasi may ilalabas na expose tungkol bangag sa bangag admin. Oo nga no? So parang natrap din dito yung taong ito, di ba? Kasi may may expose siya kay Martin. So nahuli, mga kaubayan. Pero ang tanong dito ba, ang umiikot, no, sa isip ng taong bayan, bakit nagbayad si Martin, mga karibu natin? Di ba? Ano ang ibig sabihin nito? Talaga po bang, kasi nagbayad ibig sabihin, natatakot si Martin na i-expose yung video. Di ba? Anong video yung kaya, mga kaubayan? Sana ilabas ng NBI, no? Para malaman ng taong bayan kung gaano, di ba? Kung totoo ba o hindi yan. Yan na lang po, mga kababayan. Para mas malaman po natin na totoo po yung aligasyon dito sa taong ito, dapat ilabas po nila yung sinasabing video ni Martin Romualdez patungkol dyan sa flood control project, mga kababayan. No? Kasi pwedeng planting lang ito. Pwedeng natin sabihin, gawa-gawa lang yan kasi wala naman palang video. Dapat dito ilabas nila yung video, mga kababayan, para maniwala ang taong bayan. No? Na oo nga. Ginawa niya nga pala at nagbayad si Martin, mga kaubayan. Yeah? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibu natin? Just comment down below at eto, no? Eto, pagbigyan niyo po ako, mga kaubayan, isa na lang po itong, mga kaubayan, bago po natin i-play yung video patungkol kay BP Sara. Eto po kasi si nakita ko, si Auntie Claire. Sabi po dito ni Jose Claire Castro, ito pa patungkol doon sa pagmumura ni Matibag sa isang phone call, di ba? Sabi po dito ni Jose Castro, sinabing ugaling Duterte pa noon si NBI Director Matibag noong nagmura ito sa telepono. Ayan na, kinokonek. Ang galing talaga ni Castro, no? Ang galing po talaga ni Castro, mga kaubayan. Kahit hindi na related sa Duterte, kaya niya parang i-twist papunta sa Duterte. Ibiruin mo, yung pagmumura ni Matibag, dinamay pa si former President Duterte. Hindi siguro narinig ni Castro yung pagmumura ni Matibag doon sa phone call na yun, no? Ibang-iba po sa pagmumura ni former President Duterte, mga kaubayan, no? Iba po iba yung aura doon, parang talagang galit na galit si former President Duterte, iba no? Parang light lang, pero tagos sa puso mo yun, mga kaubayan, pag nagsalita yun, no? Hindi tulad doon sa kay Matibag, talagang
sumasabog. Pero what I'm trying to point out dito, itong si Castro. Kasi kinukunik na naman po sa Duterte yung pagmumura ni Matibag. O ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Rolly, kahit siguro sa panaginip, Duterte pa din ang nakikita nito. Ay, oo nga, no? Ha? Palingkerang Castro. This quote by Bob Marley, "You will never find justice in a world where criminals make the rules." Ayun na, totoo. Di ba? Wala kang justice pag mga kriminal po ang gumagawa ng sariling rules, ng kanilang rules, di ba? Up to now, Duterte pa rin ang sinisisi palibhasa walang nagawa ang admin kaya puro sisi sa previous admin instead na ang mga accomplishment ng admin. Correct ka? Di ba? Imbis po na mga accomplishment ang binibida ni Yusek Claire Castro kasi yun naman po ang trabaho niya, i-update po ang taong bayan sa kung ano na ang nangyayari sa ating gobyerno ay eto tuloy. Puro pagkukonek, pansisira sa Duterte ang ginagawa mga kababayan. Ito na po mga ka-review natin, pasadaan na po natin yung video. VP Sara, bumigay na mga kababayan. Napaiyak. Eto, pakinggan po natin to. Pasok. Bumigay na po si VP Sara Duterte. Naku po. Di maganda, pero nakakatuwa. Ay, bakit? Ito, panoorin natin. Naiyak si Vice President Sara Duterte nang magkaungkatan ang nakaraan. What if daw? Mayor na lang ang tinakbo niya noong 2022 at hindi tumakbong Vice Presidente. Aliha sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Alam mo, naiiyak siya kasi hindi niya akalain eh. Yung pag-announce niya, nakita niyo isang araw, diba, sa Iligan, yung pag-announce niya ng tatakbo kong presidente, that is a very risky move. Diba? Kasi baka sabihin ng iba, ma-frustrate yung iba, apakaaga naman ito. Diba? Kasi alam naman natin, yung iba, alam na natin yan sa kasaysayan ng Pilipinas eh. Diba? Na hanggang kaduluduluhan bago mag-declare na tatakbo, para nga naman hindi atakihin, hindi siraan, at the same time, alam mo yun, merong suspense, ika nga, di ba? Pero si VP Sara Duterte, unique eh. Kung yung tatay niya, huli, magsabi. Di ba? Ano ba nga ano tawag doon? Yung substitution pa, huli. Eto, sobrang aga. Hindi natin alam kung tatanggapin ng tao, pero grabe ho, doon sa Iligan, dito sa Davao, talaga nga naman yung response ng tao, nakakaiyak, nakakaluha. I cannot imagine kung paano magiging rally ni VP Sara Duterte. Honestly, alam niyo kung bakit? Kasalanan nito ni Marcos eh. Kasalanan nito ni Marcos, kasalanan to ni Romualdez eh. Masyado nilang inapi si VP Sara Duterte. Pagkatapos, tingnan niyo yung picture Pagkatapos mag-giveaway ni VP Sara Duterte kay Marcos, pagkatapos na mag-giveaway at tulungan, dalawa yun, mag-giveaway, siya na munang tumakbong presidente, at tinulungan niya si Marcos. Tapos, ganito ang gagawin kay VP Sara Duterte. Ganito ang gagawin kay Pangulong Duterte. Na alam naman natin, yung tao talagang ang pagmamahal kay Pangulong Duterte, wagas. Tapos, babastusin mo yung matanda. Yung inilagay mo, nahuhuli sa kanya ay isang buwakan ng inang bastos. Sa tingin mo, yung tao, hindi nakikita yun. Yung mga hindi ko nga kilalang nasa politika, nagko-comment eh. Mapa Gen Z, mapa Gen X, lahat ng generation na hindi sila involved in politics Pero nung nakita nila si Pangulong Duterte na kinidnap at dinala sa dahig, sila mismo umiyak yung puso eh. Tapos pagkatapos doon, inaapi mo pa yung anak. Pagkatapos mong apihin yung anak, sana kung gumaganda ang buhay nila. Hindi eh. Utang ina, walang perang pampagamot dahil ninakaw ninyo sa PhilHealth ang pera. Nagkamatay-matay na ang tao dahil sa pagnanakaw ninyo sa PhilHealth. Doon sa flood control, inubos ninyo ang pera na sana mapapakinabangan ng taong bayan. Ang ganda ng bill, ipinatigil ninyo. Correct. Dahil lang kayo ay mga ganid sa kapangyarihan. Ano pa? Yung sanang classroom na makakapag-aral ang mga bata, ano ginawa ninyo? Pati yung putang ina nyo, ninakaw nyo. Tapos expect ninyo na matutuwa ang taong bayan sa inyo dahil sa putang inang 20 pesos na kadiwa na bigas na yan. Leche kayo. Kasi hindi lang kayo bastos, binabuhin nyo talaga. Tinigil nyo lahat ng proyekto. Nung natapos yung proyekto ni Duterte, inangkin nyo pa. Diyan kayo kabastos. Tapos expect nyo yung tao matutuwa sa inyo, mga animal kayo. Ini-expect ninyo na sila ay
magdidiwang sa inyo, mga ulul. Kaya alam mo, yung response ng tao ngayon kay VP Sara Duterte, galit yan sa administrasyon ni Marcos. Galit yan sa pinaggagawa mo, Marcos at Romualdez. Sa pang-aapi ninyo sa taong bayan. Tapos yung mga nagsasalita, ano ginagawa ninyo? Kinakasuhan ninyo. Ano pa? Sisiraan ninyo, tatanggalin nyo sa kamera. Si Gutesa, saan nyo dinala? Tinanggal nyo sa Pilipinas. Ginilit ninyo. Ayan ay according sa abogado ng mga Marines. Tinakot ninyo. Ano, expect ninyo matutuwa kami? Tapos putang inang pantablan nyo si Norman Mangusin? Hindot kayo? Yun ang ipagmamalaki ninyo? Unjust vexation? Ipipresenta ninyo? Pag-uusapan natin yan, mga king-ina ninyo. Alam ninyo, makinig kayo sa akin ha. Ako, alam ninyo, bad trip ako dyan sa pukinang inang Norma na yan. Buisit ako dyan, galit ako dyan. Ilang beses din akong binanatan yung animal na yan. At binanatan ko rin yan dahil napakayabang, napakahambog. Pero yung ginawa ninyo na pagpresenta ay isang katarantaduhan. Bakit nyo ginawa yon? Itinapat nyo yun dahil dun sa lumabas yung 18 na Marines at Army. Pantapal nyo yun eh. Pantapal nyo rin yun sa interview kay VP Sara Duterte. Si Sir Jack, kinasuhan ninyo. Hindi ko kampi to si Francis Leo Marcos sa busit ako dyan sa animal na yan. Busit na busit ako dyan. Pero maling-mali yung ginawa ninyong yun. Magalit na kayo, baka sabihin ng mga anti-FLM dyan, pro-FLM ako. Hindi, wala akong pakialam dyan sa buwakan ng inang yan. Ang akin, eto. Tanggalin mo yung mukha ni FLM doon. Maling-mali yung ginawa ninyo. Tanggalin natin yung mukha niya. Pagpipresenta kayo because of unjust vexation, na bailable naman, na mas mababa pa nga yan sa cybercrime o sa cyber libel. Sasabihin ng iba, kasi marami siyang in-scam, oo. But that warrant is not for the scam. That warrant is for the unjust vexation. Hindi yun pang scam. Kung meron ng warrant for scam, okay, go, panalo yan kasi malalim yan. Matindi yan. Pero at that time, ang warrant pa lang is unjust vexation. So yun mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kaubayan, just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan, maraming salamat po.